Ang bala nga pala namin ay manghihibasan ay sa Bahura, pero nauwi nga kami sa pangahapin at bago-bago ang isip ng aking kasama. At grabe nga itong pangahapin namin at pati bato ay sumibad, sumabit ang angkla. At hindi nga pala namin kayang sisidin kaya tumawag kami kay Papa at humingi ng tulong. So yun na nga guys, for today's video ay umuwi nga pala yung kapatid ko na nagtatrabaho sa Laguna. At inaya nga niya ako na manghapin daw kami sa dagat. Nauna na nga pala sila sa dagat at maagap nga ngayon ng hibas. Alas 5 pa lang ay nilabas na nila yung bangka sa ilog. Yung bungad kasi ng ilog dito, yung palabas baga sa dagat ay nakakatihan. Kaya hindi nakakalabas ng ilog ang bangka kapag hibas. Ang balak nga pala namin na hindi lang manghahapin at manghihibasan din daw kami sa Bahura. Nga pala ito yung sinasabi ko kanina, kapag ganitong hibas na, ganyan lang kababaw yung dinadaanan ng bangka palabas sa ilog. Kaya kapag alam naming mahibas tapos kailangan namin gumamit ng bangka, nilalabas na agad ni Papa yung bangka sa ilog. Si Papa nga pala lagi ang tagalabas namin ng bangka at gawa na nakatamad kaya maglabas ng bangka ng madaling araw. Lalo na kapag wala kang kasama pabalik at maglalakad ka. Kapanlaw. Bali kasama nga pala namin si Papa at siya nga daw ay may kisabay sa amin at manghihibasan din daw siya. Pero doon nga sa medyo malayo kaya inatamad siya maglakad. Kaya hindi na lang manahimik sa bahay kung inatamad. Mga hunting daw siya ng mga palanghitan at ipampupulutan sa New Year. O diba sa video na yan hindi pa nag-New Year. Ay anong petsa na ngayon? Ngayon pala ang nai-upload. Sa totoo lang kasi hindi naman lahat ng pagpunta ko sa dagat ay sadya ko talaga ay mag-vlog. Kundi panghuli lang ng pang-ulam. Ay pala utos yung kapatid ko, videohan ko na rin daw para maigiring i-content. Kaya ayun nakatambak lang nga rin sa aking lintes wag na nga. Basta nandinila ang sa aking cellphone. 2026 na, bulol pa din. Nga pala ayan nakarating na kami din sa aming patutunguhan. Yung kapatid ko nga pala nakapatong sa bato, hindi yan nataihan, nagapukpok yan ng umang. Pampapain nga pala namin yan sa pangahapin. At dito na nga rin pala kami mga hapin sa pinunduhan namin. Nagbago ang isip ng kapatid ko. Akala ko pa naman ay manghihibasan muna kami sa Bahura. Si Papa nga pala ay bumaba na at siya ay nanghihibasan na. Dini nga daw siya mag-uumpisa manghibasan para dire-diretso pabalik sa amin. Ito kasi pinestuhan namin ay pinakandulo na ng hibasanan din sa amin. At kapag nga ako'y nanghihibasan, hindi ako nakarating dito. Medyo malayo kasi. At saka doon naman sa malapit sa amin ay nakakakuha na ako ng pang-ulam. Nakarating lang kami dito kapag ang target namin panguhain ay balatan o yung sea cucumber. Nga pala itong isang kasama namin ay jowa ng kapatid ko. Di wow. Nga pala itong bangka na sakay namin na hindi ito sa amin. Ito ay sa ninang ni Papa. Kami lang lagi ang gumagamit ito dahil yung ninang ni Papa ay umuupa ng palaisdaan tapos si Papa ang tagabantay. Ito ay ginagamit nila pang service kapag sila nag-harvest. Pero paminsan-minsan nga ay pinapagamit ito sa amin ni Papa para hindi ma-stuck yung makina. Shoutout nga po pala sa may-ari nitong bangka, Neng de la Cruz. Bali meron nga pala kaming namataan din sa karagatan. Hoy naman sa namataan. May palutang-lutang na tagutungan. Kanina pa nga ni Johan gusto lapitan. Curious siya kung bakit nakalutang. Wari ko yan ay nahibasan tapos lumobo siya. Tapos naabutan siya ng high tide kaya nakaganyan. Marami kasi ako nakikitang ganyan sa hibasanan. Nakakatihan sila. Ang mga tagutungan kasi pamulog-mulog din naman ay. Alam na pahibas na dire-diretso pa rin sa kakagala ay di ayun nakakatihan. Nga pala parang medyo pabebe lang ngayon ng voice over ko na para bang very babae lang siya. Masakit kasi ang lalamunan ko. So yun na nga at mabalik tayo din sa pangahapin at napapalayo na naman ang istorya. Nakahuli na nga pala ako at kainaman. Oversize. Palagi na lang ganun ang mga nahuhuli naming isda kapag kami nangahapin. Wala na bagang ibang isda din? Ayan na naman siya. O bakit parang nagagalit na naman? Pero kanina pa nga kami may napapansin na paikot-ikot na isda din sa aming bangka. Bigla na lang may nabugalwak din sa dagat. Hindi lang namin matsyempohan ng camera. Malaki siguro yun at malawak ang bugalwak ng tubig ay. Kaso nga lang kahit hipon ang ipain namin na hindi nasibad. Inayabangan lang kami. Ang kadalasang nasibad sa amin ay mga kulapnit. Ito baga mga nahuhuli naming maiitim na isda. Ang gusto sana namin mahuli ay yung paikot-ikot na isda din sa bangka. Pero mayat maya naman ay may nasibad sa amin. Kaya nga lang kadalasan ay nasabit sa bato. Kaya napapatid yung nylon. Tapos yung iba naman ay nakakatakas at gawa ng inabidyohan ko muna bago hatakin. Ayoko kasing naka-steady lang na nakabidyo at gawa ng sayang sa space. Nakahuli nga pala si Johan pero sabi ko nga sa kanya ibalik muna sa tubig at ulit hindi ko nabidyohan. Pero grabe naman ang aktingan niya sa paghatakay. Akala mo naman sinibad ng pating. Pero alam nyo kahit ganun lang yung mga sumisibad sa amin kami na may aliw na aliw sa pangahapin. Tuwang-tuwa nga ako dyan kanina kasi parang malaki yung sumibad at mabigat. Kaso nga lang ay biglang sumabit. Tapos tuwang-tuwa nga ako at natanggal na yung sabit. Kaso wala naman na yung isda. Nakatakas na. Kapag talaga ganaring sa batuhan ka mga hapin, dapat bantayan mong maigi yung nylon. At yung mga isda ay pagkasibad pumapasok agad sa bato. Pero alam nyo maganda palang mamiwas ng ganyan kapag ikaw ay nakalublob sa tubig. Para kita mo yung pagsibad nila at mahahatak mo agad. Natestingan ko kasi nung kami dati naninisid sa Bahura. Wala kasi kami mga dalampana. Pero may dala kaming baliwasnan at biwas. Kaya ang ginawa namin, namimiwas kami habang nasa ilalim kami ng tubig. Kumbaga parang inasubo na namin halos yung pain sa isda. Hindi kasi sila mailap at masaya palang mamiwas ng ganun. Kasi kita mo yung pagsibad nila. Napala balak sana namin lumipat ng pwesto pero ayun na nga. Sinibad na yung angkla namin sumabit sa bato.
Yun na nga bagang inasabi ko ay. Kaya ayan nga ako'y hagas na at tumawag kay Papa at nahingi ng tulong. Bali habang naghahintay nga pala kami kay Papa ay nalinisan ko na itong mga isdang nahuli namin at kami nagugutom na. Sa malaking bato nga pala sumabit yung angkla kaya kahit anong hatak ay hindi madala. Inapasisid ko na nga pala sa kapatid ko ay ayaw at takot nga at wala kaming dalang diving mask. Sabi ko nga ay kapain mo na lang sa ilalim. Sagot sa akin ay torpe yan mami at makapako pa dyan ay sea urchins ay. Ay hindi naman namin pwedeng hayaan na lang yung angkla at magagalit si Papa. Dumating na nga pala si Papa at naka-diving suit pa nga siya. May dala nga rin pala siyang tubig na pambanlaw at dediretso daw sila sa bayan. Pero sabi nga namin ay kami na lamang ang masisid. Pinadala na nga rin pala namin yung ibang antipara at yapak at maninisid na lang kami sa bahura. Pero sabi nga sa amin ni Papa hindi naman daw kami makakatagal sa paninisid at yanong lamig nga ngayon ng tubig. Pero wari ko naman na hindi kami alamigin. Sa kulay pala ang ng pansinano ay napakaangas na. Huwag malikot Yuhan at yung ating nilulutoy baka mataktak. Napahilang nga daw. Ha? Labot ko dito sa bila. Tara. Ang dilim na guys. Solid na. Hindi na Awulin ata tayo ng subas ko. At bakit para nagagalit na naman? Yan likod kasi ni Yuhan ay nagagalaw yung bangka ay matagilid yung aming inaluto. O diba? Tanong ko, sagot ko. Gana rin pala kapag vlogger. Tanggal ah. Takas ah. Ano? Hindi sabit? Ang niluluto! Magdandahan na pag-akyat. At dahil nga pala sumubas ko o lumakas din sa dagat ay hindi na nga kami tutuloy sa bahura. At malamig na nga kanina, nagdoble pa yung lamig. Gawa ng hangin at ulan, kaya naman itinamad na kami pumunta ng bahura. Kaya naman naisipan na lang namin na tumabi na lang at pagpatuloy din yung aking inaluto. Para makakain na rin kami at gawa ng mag-aalauna na. At pagkatapos namin kumain ay balak namin dito na lamang kami manisid. Excited lang talaga kasi ako na matistingan yung camera ko sa tubig. Nung time kasi na yan, hindi ko pa nagagamit yung action cam ko sa tubig. Habang hindi pa nga pala luto yung inaluto ko, ito muna ang inulam namin, itong dapag. Dala yan ni Papa kanina. Nga pala may kasamang hipon na rin inaluto ko at yan yung iba naming pamain. So yun na nga mga katabo, di kain po tayo. Ang sarap kumain kapag ganito ang ulam. Yung kakahuli mo pala ang ay diretso luto na. At nga pala dahil nakalimutan kong dalhin yung aking tripod, kaya naman pa ako muna ang tripod ngayon. Ganda rin talaga kapag content creator. Kung ano-ano na lamang ang napasok sa isip makapag video laang. Naalala ko tuloy dati nung kami nag-vlog ay sa ilog. Inasabit ko yung cellphone ko sa bakawan. Wala lang, share ko lang. Nga pala medyo mabigat yung camera pero hindi naman siya mangalay sa paa. Medyo pinahiga ko lang yung extension rod para hindi magalaw. Para bang inaapakan ko lang siya para hindi tumikwas. Kaya hindi siya mangalay. At ayos man din na tuloy ang kain. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Pauline, Sherwin Berso, Maluz Ocampo, Joanne Espino, Arnold David, Wilson Ariap, Bernie Capis, Peli Mendoza, Norlan, at kay Jedi Meneses. So yun na nga, ito na nga pala yung camera ko, ginamit na nung kapatid ko at ayoko pa nga lumublob sa dagat at sobrang lamig. Parang nanonood sa kalamnan ko yung lamig. O diba sobrang OA na reaction ko, sobrang lamig kasi. Ako pa naman ilamigin. Pero si Johan ay umukhang enjoy na enjoy siya at nakamulat pa talaga. Ang sakit niyan sa mata. Bali mababaw nga lang pala din sa amin sinisiran at hindi rin ganun kalinaw. Mas maganda sana sa bahura kasi sobrang linaw ng tubig dun. Pinuntahan nga pala namin itong fish cage ni Papa at butas na pala yung lambat nito. Nasira ito nung bumagyo. Sa ngayon hindi pa ni Papa maabyaran na ayusin at gawa ng abala pa sa palaisdaan. At ayan nga at nagbida-bida na naman ang aking kapatid at dinadampot aring tuyong. Sabi ko nga ay kuyumusin para maka-million views. Ay ayaw naman. Nga pala ipakita ko lang sa inyo yung mga nakuhaan ko din sa ilalim ng tubig.